Sa isang bansang patuloy na nangangarap ng pag-unlad, may mga kumpanyang tumitindig para tumulong. Sa ating unang episode, kilalanin ang isa sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas na isinusulong ang kanilang mga social good programs para tulungang maiangat ang kabuhayan ng bawat komunidad at mga Pilipino. Ako si Pinky Webb at ito ang bagong season ng Business Matters, where doing good is good business. Education po kasi yung one thing na hindi ma-take ng ibang tao sa atin. Pangako ko po sa sarili ko na magtatrabaho po ako, mag-iipon po ako para magkaroon po kami ng sarili naming bahay. Promise ko yun sa sarili ko before makagraduate ako at magkaroon ako ng stable job. Natutulungan ko po sila no matter what. Kailangan mo talagang magpursige. Walang anumang material na bagay sa mundo ang makahihigit sa kayamanang hatid ng edukasyon. Bilang the great equalizer, makapangyarihan ang edukasyon sa pagbibigay ng patas at napakaraming oportunidad para mapabuti at mapagyaman ng isang individual, hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang pamilya at komunidad. Isang paniniwalang isinadibdib ni Jen. Ang pressure sa akin is kailangan ko makapagtapos and makapag-work for me to provide for them at matulungan ko sila. Bagaman matagumpay na ang karera sa larangan ng information technology ngayon si Jen bilang isang assistant vice president, tanda pa rin niya ang mga hamon na hinarap ng kanyang pamilya. Nakita ko yung struggle namin as a family. Kasi yung kita ng aking parents is sapat lang siya for our basic needs, no? Lagi kami nawalan ng kuryente. Bagay na lalong nagbigay kay Jen ng determinasyon para magsikap at pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Ito po yung bahay namin. Dito po si Daddy. Naalala ko dati nung Ondoy, lagpas ulo po yung baha dito. Kaya nga po, talaga nagsumika po talaga ako na makapagtapos ng pag-aaral. Na kahit paano mapataas po yung bahay, para kahit paano hindi na po kami pupunta sa evacuation center. Napakaswerte ko po sa anak. Yung saya ko po na nakapagtrabaho, narating niya yung gusto niya. At ito nga, natulungan niya kami. Mahal na mahal ko po talaga yung anak ko na yan. Alam ni Jen na ang posibilidad na baka hindi siya makatuntong sa kolehiyo. Ang tanging dasal niya noon na makahanap ng scholarship. Yung mga fourth year high school kami, meron pong pumuntang alumna ng school namin na SM scholar din po siya. Nagkaroon kami ng pag-asa kasi biruin mo, pumunta na sa iyo yung opportunity. Baon lang ang sariling tapang at determinasyon, lakas loob na nag-apply para sa scholarship si Jen. Mula Malabon, pumunta po kami sa SM North EDSA. Wala pong form. Pumunta po kami all the way to SM Fairview para lang po makakuha ng application form. Yung moment na yon, kapag gustong-gusto mo or meron ka po talagang pangarap, talaga pong gagawin mo po yung lahat, no? At ang nooy suntok sa buwan niyang pangarap, biglang naging answered prayer nang matanggap ni Jen ang pinakahihintay na good news. Sobrang tuwan-tuwa po dahil syempre makakapag-college ka because of the scholarship program. Bukod po sa free tuition fee, binibigyan po kami ng monthly allowance. Isa lang si Jen sa mahigit 4,000 individual na nabigyan ng access sa edukasyon at nakapagtapos dala ng scholarship program na may matayog na misyong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino gamit ang kanilang social good programs. College Scholarship is actually the earliest advocacy of SM Foundation. It was the first one created by Tatang, Mr. C, because he believed that, like many of us, that education is indeed the best equalizer.
For our founder, Tatang, malaking bagay ang makatapos ng pag-aaral. Kasi siya mismo, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. And then, na-realize niya na para lang makapag-provide ng opportunities to everyone na makaangat ang buhay is through education. Kaya sinuportahan niya talaga itong college scholarship program. Mga aral na nakatulong kay Jen upang makagraduate hanggang sa pagbuo ng kanyang sariling career sa ilalim din ng organisasyon na nagtiwala sa sarili niyang kakayanan. I've been working with SM for 19 years. Isa na rin yung way to thank SM din, no, for helping me para makagraduate ng college. Malayo na nga ang tagumpay na narating ni Jen mula nang siya'y maging scholar. Bagaman may sarili na rin siyang itinataguyod na pamilya, hindi kailanman nakalimutan ni Jen ang kanyang pangako para sa mga magulang at kapatid. Ako po yung nagpaaral kasi dun sa kapatid ko, no? So, yun din po yung goal ko kasi is hindi lang yung buhay ko yung maayos, pati po yung buhay ng family ko din. Nagsilbing tulay lang tungo sa magandang buhay ang scholarship para kay Jen. Pero ang kanyang pagtawid dito ay dala ng sipag, determinasyon at pangarap na makaahon sa kahirapan. Gusto ko pa rin po na ipagpursige yung sarili ko para sa pamilya ko. Kasi wala po kaming puri. Wala po kasi kaming sarili pang bahay. Attention all iRunners! Ready na ba kayo sa pagbabalik ng pinaka-inaabangan, pinaka-exciting, at pinakamasayang fun run experience in the Metro? Ihanda na ang inyong racing gears, ikondisyon na uli ang mga katawan, and mark your calendars this November 9 dito sa UP din naman. Cause iRun PH Leg 2 is back with our official sponsor, Skechers Running. Stronger, better, and more thrilling than ever. At kung sobrang saya nyo sa mga hakot yung goodies last leg, aba, baka kakailanganin nyo ng magbaon ng extra bag this time. Dahil mas marami pa kang handog. All thanks to our official sponsor na Skechers and other generous sponsors. Run for a faster, fitter, and better you. Ano pang hinihintay nyo? Scan the QR code at register now. iRun PH Leg 2 is presented by TV8 Media Productions and UP Lambak, running for the benefit of the Office of the Vice Chancellor for Administration, UP Diliman, at ang mga partner farmers ng UP College of Social Sciences and Philosophy Office of Service Learning Outreach and Pahinungod, with our official sponsors, Skechers Running. Edukasyon ang susi sa pag-angat ng buhay. Kaya't para sa maraming kabataan, ang scholarship ay hindi lang basta tulong pinansyal. Ito ay nagbibigay ng oportunidad at pagkakataong makamit ang bawat pangarap. SM Foundation Scholar. Hindi
matatawarang saya, mga ngiti at ningning ng pag-asa ang maaaninag sa bawat muka ng mga estudyante sa graduation ceremony na ito ng isang kolehiyo nitong Agosto. Pero sa gitna ng selebrasyon na ito, isang individual ang sinasariwa ang kanyang naging paglalakbay bago narating ang tagumpay na tinatamasa ngayon. Po, Marjorie J. Cum laude, SM Foundation Scholar. Si Marjorie, na gaya ni Jen, ay isa ring estudyante na nagsimula lang sa isang simpleng pangarap, ang makatulong na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Although nakapagtapos na po ako, parang gusto ko pa rin po na ipagpursige yung sarili ko para may ma-achieve po ako. Hindi lang po sa studies, pati din po sa career ko. Para din po maka-earn ng enough money to buy a new house para sa pamilya ko. Kasi wala po kaming puri. wala po kasi kaming sarili pang bahay. Dala ng pagsubok sa buhay, matinding sakripisyo ang kinailangang gawin ng mga magulang ni Marjorie para maitawid ang kanilang pang-araw-araw. Magkasabay po kasi kaming nag-aral ng college po ng kapatid ko. Nahirapan din po yung father ko na mag-provide ng tuition, kaya lagi po siyang nag-overtime. Pati si mama po ngayon, Saturday, Sunday, lagi po silang nag-work. At para mas makaalwan pa sa mga gastusin, nakiusap ang tatay ni Marjorie sa mga biyenan na kupkupin muna ang mga anak. Mahirap para sa amin kasi po parang nawawala yung bond namin as a family. Siyempre po nalulungkot at the same time kailangan mong maintindihan kung saan sila din nanggagaling. Gusto ni Marjorie na muling magkasama-sama silang pamilya, kaya naman inisip niyang humanap ng paraan para makatulong sa mga gastusin. Sabi ko kay Papa, magtatrabaho na lang ako. Tapos sabi na hindi pwede. Gusto niya daw po focus sa pag-aaral. Walang magtatrabaho hanggat sa kaya niya. Kaya naman itinuon ni Marjorie ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral. Naghanap ng posibleng scholarship para makapagkolehiyo. Lalo't alam niya na magiging susi ito para mapaunlad hindi lamang ang sarili, kundi ang buhay ng kanyang pamilya. Nagsuscroll po ako sa Facebook. Nakita ko po kasama si SM Foundation doon. Without telling my parents, nagpasa na po agad talaga ako ng application. Palihim ding nag-exam si Marjorie. Bitbit lamang ang dasal na mabigyang katuparan ang kanyang pangarap. At nang matanggap niya ang resulta, Sinat ko agad sa GC namin po. Sabi ko pa, nakapasa na ako. Yung father ko po noon nasa trabaho. Tapos nung nakita niya yun, sabi niya, walang tatawag, baka umiyak ka. Nakaka-fulfill. Kasi naramdaman ko yung saya ng tatay ko noon eh. sa tulong ng mga scholarship, nakapag-aral at nakapagtapos si Marjorie ng kursong Computer Engineering. Pero bukod sa pinansyal na aspeto, itinatanim din ng programa sa isip at puso ng kanilang mga scholar ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan para lalong magbigay inspirasyon na pagbutihin at paunlarin ang kanilang mga sarili. Nakausap ko po yung co-scholar ko po. Nung na-interview ko siya, sabi ko, grabe, ang dami na niyang na-achieve sa buhay niya. From Singapore, tapos pumunta na siya ng Germany. Parang sa sarili ko din, inisip ko, sana maging ganun din po ako. Maganda na yun ang nagiging kalabasan nitong program na ito. Yung iba nga nagtutulungan pa. Sabihin na, oh, merong opportunities dito. Gusto mo magtrabaho dito. Nakakatuwa lang that dumadami na yung network of scholars. It's the SM spirit that helps all these scholars also provide an environment where they can grow. Kasunod ng pagtatapos ng yugto ng buhay ni Marjorie bilang estudyante, ang siyang simula naman ng bagong kabanata ng kanyang buhay. I'm proud
sa anak ko kasi talagang pinilit niya makatapos. Kaya malaking pasasalamat namin sa pamilya na bumubuo ng SM Foundation. Dahil sa kanila, may isang batang natupad yung pangarap. Bit-bit ang mga aral na kanyang natutuhan bilang isang scholar, handa na ngayon si Marjorie lakbayin ang panibagong landas tungo sa pinapangarap na magandang bukas para sa sarili at pamilya. Ang education po kasi yung one thing na hindi ma-take ng ibang tao sa atin. Kumbaga, yun yung magiging foundation natin to go further in life. Hindi lang libro at guro ang kailangan para magkaroon ng mabuting edukasyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng ligtas, malinis at maayos na mga silid-aralan kung saan malayang makakapag-isip at matuto ang bawat bata. Isang Santa Filomena Central School sa mga paaralan sa Iligan City, Lanao del Norte, na may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa lungsod. Ang maganda sa school kasi along the highway siya, malapit siguro, accessible siguro sa kanila. Pero kwento ni Teacher Judith, may kaakibat din itong hamon para sa kanila. Pag nasa DepEd ka, bawal kang refuse ng enrollees. Kaso ang problema talaga is yung classroom. Bilang butihing mga guro, tuloy lang sa trabaho si Judith at ang pamunuan ng Santa Filomena Central School. Tinatawag namin yan mostly is emergency class. Ang ginagawa namin sa isang classroom, 2 teacher, 2 seksyon. Yung iba ay sa umaga, ang iba naman sa hapon. Kulang talaga yung classroom. Pag umuulan ng malakas, while nagkaklase kami, yung teacher naman nagmamap. Pero kung kayang tiisin ng guro ang suliranin, lubos namang naapektuhan nito ang kalagayan ng mga mag-aaral gaya ni Nathania. 39 po kami sa klase. Gumigising po ako sa 5:30 ng umaga. Nahihirapan po ako, lalo na sa init. Ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon ay nagsisimula sa dedikasyon at kahusayan ng mga guro. Ngunit napakalaki ring papel ang ginagampanan ng isang gusali at mga classroom na siyang nagsisilbing kanlungan ng karunungan para sa mga kabataan. Bagay na binibigyang halaga ng social good arm ng isa sa nangungunang conglomerate ng bansa. Gamit ang kanilang mga programa sa edukasyon, partikular na ang kanilang school building program. We decided to also include the school building program for the public school system. Kasi iba yung learning environment. Ibig sabihin, tinutulungan natin yung mga bata para makapag-aral sa isang environment na komportable sila, safe sila, protected. At saka, yun naman nagtuturo. Gusto naman natin na relax sila. Sa pakikipagtulungan sa DepEd at kanilang Adopt a School program, nagpatayo ng panibagong gusali sa Santa Filomena Central School ang foundation at ang kanilang social good partners upang matugunan ang kakulangan ng mga classroom sa paaralan. Answered prayer Masaya po, naintindihan siguro nilang kahalagaan ng edukasyon. Kinakailangan masimula na para magagamit ng mga bata. Amazing talaga. April ngayong taon nang magsimula ang groundbreaking para sa panibagong gusali sa Santa Filomena Central School. At sa loob lamang ng 4 na buwan, mabilis na nabigyang katuparan ang mga dasal at pangarap ng mga guro at estudyante sa paaralan nang buksan na ito noong Agosto. Sa
Super excited po, sir. Finally, may bagong classroom na din po kami. Finally, ito yung sagot sa mga dasal natin. Kaya super motivated po kami mga teachers. Ma-inspire po talaga ako kasi pag maganda po ang classroom para sa akin, maganda rin ang way ko sa pag-learn. Pero hindi lamang basta bagong gusali ang ipinatayo ng Corporate Foundation. Tiniyak din nilang matutugunan ng mga pasilidad nito ang ilan sa mahahalagang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral. All the classroom have their own toilet. Meron silang lababo, meron silang basin so that they will wash. Yung kanilang blackboard is now the whiteboard. Dahil sa pagpapatayo ng mga paaralan, prioridad din ang safety, accessibility at inclusion. Sabi ko, magawa tayo ng hand washing facility, ginawa namin. PWD toilet. And they have a ramp leading to that. Mayroon na rin silang mini library, child protection room, at bagong faculty room. Nakakatuwa, you're able to help the smiles of the children. All of this is for the children. At sa pagkakaroon sa wakas ng bago at maayos na pasilidad sa Santa Filomena Central School, mas abot kamay na ngayon ang pangarap hindi lang para sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga guro ng paaralan. Words of gratitude is not enough to repay what you have done for the school. Buong pusong pagpapasalamat. Kasi nakasalalay dito yung kinabukasan ng mga bata. Pag maganda yung classroom mo, mas lalo kang motivated sa pagtuturo. Reflection din po ng kung ano yung environment mo sa the way pag-teach po yung teacher. Pagmamahalan, pag-uunawaan, paggalang at pakikipagkapwa. Lahat ng ito nagsisimula sa isang matatag na pamilya na may matibay na pananampalataya sa Panginoon. Bagay na siyang pinangangalagahan at inaalagaan ng butihing organisasyon na ito gamit ang kanilang mga programa. Bata pa lang, matibay na ang pananampalataya ni Julie Ann Cipriano. Kanyang isinasapuso ito hanggang sa nag-asawa na't nagkapamilya. With that faith, parang feeling mo someone carries you along that path of problems or hardships in life. Yun yung naramdaman ko when your faith is really deep. Taong 2007 nang maikasal sa isang civil wedding si Julie. During that time, I really haven't thought of having my own wedding in the church, no. Pero there's something in me that I really wanted to complete those sacraments, no. Sa paglipas ng mga taon, mas naramdaman ni Julie ang kahalagahan ng pagpapakasal sa simbahan, lalo na't gusto niyang maging mabuting ehemplo sa kanyang anak. Hindi man kami perfect as parents, pero at least yung guidance through that path of faith, makita niya rin sa amin. Mahalaga ang espiritualidad at pananampalataya sa Panginoon sa pagbuo ng isang matatag na pamilya. Isang aral na nagsisilbing ilaw at gabay para sa Felicidad TC Foundation. The FTSFI is in the belief that the family is the first church where faith is established and passed on to the children. So, nandyan na kaagad sa family pa lang yung mismong church. Si Felicidad C, or Nanang, is the matriarch of the C family. To her, a family is the foundation of all happiness in the world. Isa sa mga proyekto ng Felicidad TC
C Foundation ang kanilang mass wedding program na kasalan sa SM. Kabilang din sa advokasya nila ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga simbahan. Kasalan sa SM is a mass wedding that will help couples not blessed by Catholic marriage to regularize their union na they have been already living for several years without the benefit of the sacrament. Sa programang ito, tinutugunan ng foundation ng ilan sa mahahalagang requirements upang maisakatuparan ang isang dream church wedding. There's also a happy reception. Everything is provided for free. Taong 2023 nang maging bahagi ng kasalan sa SM si Julie, na para sa kanya ay isang answered prayer. This wedding is one of the most memorable and something that I'll really treasure and be very thankful all my life to SM. Pero hindi lang sa pagbibigay ng libreng kasal nagtatapos ang mga programa ng Felicidad TC Foundation. Bahagi rin ng kanilang advokasya ang pagbibigay ng importansya sa mga miyembro ng ating pamilya na nasa dapit-hapong yugto ng kanilang buhay. Felicidad C really focuses on health, wellness, and faith. So this is one of our advocacies. It's a very caring environment. So if you want to be cared for, you want to be happy, you want to learn new things, gain friends, it's a blessing to have a place to go to. Sa trabaho noon, umiikot ang buong buhay ni Conchitina. Araw-araw kong kumayod. A normal day for me at that time was hectic. I have a husband and 3 children. And he said, "Why are you doing this to yourself? No, you don't have to work." Pero nanibago si Conchitina nang magretiro na siya. I had withdrawals. Parang, ito lang ba? Is this what I can do now? Why? No, why am I at this stage? Pero sa kabagalan na ito, napagtanto ni Conchitina na kahit senior na siya, pwedeng-pwede pa siyang matuto ng mga bagong kasanayan at maging isang produktibong individual. Bagay na kanyang nadiskubre dito sa Sunshine Place, isang recreational center para sa mga senior citizens. So it's really to give seniors a second home, a place where they can relax, enjoy, and fulfill their bucket list. It's really for the development of their minds, bodies, and souls. Nagagawa rin nilang makisalamuha, mag-enjoy, at makabuo ng mga makabuluhang relasyon. This interaction, that in itself I think is very enriching. And then you see the fulfillment of people. Si Conchitina, di makapaniwalang ang dami pala niyang talento na ngayon lang niya nadiskubre. I never wanted to touch a brush until I got here. I'm amazed with myself. Pero kung may isang bagay na talagang nagbigay saya sa kanyang puso, a lot of new friends with different interests. We enjoy the things that are simple but very meaningful. Sa pamilya nagsisimula ang lahat. Paggalinga, pakikipagkapwa, pagmamahal. Mga kaugaliang mas napapalago at napagyayabong kung ang pananampalataya sa Panginoon ang nasa sentro. Personally, I completed the sacraments as a Catholic. Parang you feel like more closer to God. Hanggang sa Sunshine Place na nagbibigay buhay at saya sa ating mga nakatatanda. You relish the time you have for yourself in another section of your life. Lahat ng ito para sa mas matibay na pamilya at mas matatag na pananampalataya. Family is really a blessing, according to Mrs. Felicidad C. That is really the mission of the FTSFI, to take care of the young couples and then to also honor the golden years people in nurturing a happy and effective community. Ang kabutihan ay hindi natatapos sa isang proyekto o programa. Ito ay pagpapatuloy ng pangarap para sa mas magandang bukas. Sa bawat hakbang na pagtulong, may binubuong pag-asa at kinabukasan para sa lahat.
Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Edukasyon ang susi sa pag-angat ng buhay. Kaya't para sa maraming kabataan, ang scholarship ay hindi lang basta tulong pinansyal. Ito ay nagbibigay ng oportunidad at pagkakataong makamit ang bawat pangarap. SM Foundation Scholar. Hindi matatawarang saya, mga ngiti at ningning ng pag-asa ang maaaninag sa bawat muka ng mga estudyante sa graduation ceremony na ito ng isang kolehiyo nitong Agosto. Pero sa gitna ng selebrasyon na ito, isang individual ang sinasariwa ang kanyang naging paglalakbay bago narating ang tagumpay na tinatamasa ngayon. Marjorie J. Cum laude, SM Foundation Scholar. Si Marjorie, na gaya ni Jen, ay isa ring estudyante na nagsimula lang sa isang simpleng pangarap, ang makatulong na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Although nakapagtapos na po ako, parang gusto ko pa rin po na ipagpursige yung sarili ko para may ma-achieve po ako. Hindi lang po sa studies, pati din po sa career ko. Para din po maka-earn ng enough money to buy a new house para sa pamilya ko. Kasi wala po kaming puri. wala po kasi kaming sarili pang bahay. Dala ng pagsubok sa buhay, matinding sakripisyo ang kinailangang gawin ng mga magulang ni Marjorie para maitawid ang kanilang pang-araw-araw. Magkasabay po kasi kaming nag-aral ng college po ng kapatid ko. Nahirapan din po yung father ko na mag-provide ng tuition, kaya lagi po siyang nag-overtime. Pati si mama po ngayon, Saturday, Sunday, lagi po silang nag-work. At para mas makaalwan pa sa mga gastusin, nakiusap ang tatay ni Marjorie sa mga biyenan na kupkupin muna ang mga anak. Mahirap para sa amin kasi po parang nawawala yung bond namin as a family. Siyempre po nalulungkot at the same time kailangan mong maintindihan kung saan sila din nanggagaling. Gusto ni Marjorie na muling magkasama-sama silang pamilya. Kaya naman, inisip niyang humanap ng paraan para makatulong sa mga gastusin. Sabi ko kay Papa, magtatrabaho na lang ako. Tapos sabi na hindi pwede. Gusto niya daw po focus sa pag-aaral. Walang magtatrabaho hanggat sa kaya niya. Kaya naman itinuon ni Marjorie ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral. Naghanap ng posibleng scholarship para makapagkolehiyo. Lalo't alam niya na magiging susi ito para mapaunlad hindi lamang ang sarili, kundi ang buhay ng kanyang pamilya. Nagsuscroll po ako sa Facebook. Nakita ko po kasama si SM Foundation doon. Without telling my parents, nagpasa na po agad talaga ako ng application. Palihim ding nag-exam si Marjorie. Bitbit lamang ang dasal na mabigyang katuparan ang kanyang pangarap. At nang matanggap niya ang resulta, Sinat ko agad sa GC namin po. Sabi ko, pa, nakapasa na ako. Yung father ko po noon nasa trabaho. Tapos nung nakita niya yun, sabi niya, walang tatawag, baka umiyak ka. Nakaka-fulfill. Kasi
naramdaman ko yung saya ng tatay ko noon eh. Sa tulong ng mga scholarship, nakapag-aral at nakapagtapos si Marjorie ng kursong Computer Engineering. Pero bukod sa pinansyal na aspeto, itinatanim din ng programa sa isip at puso ng kanilang mga scholar ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan para lalong magbigay inspirasyon na pagbutihin at paunlarin ang kanilang mga sarili. Nakausap ko po yung co-scholar ko po. Nung na-interview ko siya, sabi ko, grabe, ang dami na niyang na-achieve sa buhay niya. From Singapore, tapos pumunta na siya ng Germany. Parang sa sarili ko din, inisip ko, sana maging ganun din po ako. Maganda na yan ang nagiging kalabasan nitong program na to. Yung iba nga nagtutulungan pa. Sabihin na, merong opportunities dito. Gusto mo magtrabaho dito. Nakakatuwa lang that dumadami na yung network of scholars. It's the SM spirit that helps all these scholars also provide an environment where they can grow. Kasunod ng pagtatapos ng yugto ng buhay ni Marjorie bilang estudyante, ang siyang simula naman ng bagong kabanata ng kanyang buhay. I'm proud sa anak ko kasi talagang pinilit niya makatapos. Kaya malaking pasasalamat namin sa pamilya na bumubuo ng SM Foundation. Dahil sa kanila, may isang batang natupad yung pangarap. Bit-bit ang mga aral na kanyang natutuhan bilang isang scholar, handa na ngayon si Marjorie lakbayin ang panibagong landas tungo sa pinapangarap na magandang bukas para sa sarili at pamilya. Ang education po kasi yung one thing na hindi ma-take ng ibang tao sa atin. Kumbaga, yun yung magiging foundation natin to go further in life. Hindi lang libro at guro ang kailangan para magkaroon ng mabuting edukasyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng ligtas, malinis at maayos na mga silid-aralan kung saan malayang makakapag-isip at matuto ang bawat bata. Isang Santa Filomena Central School sa mga paaralan sa Iligan City, Lanao del Norte, na may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa lungsod. Ang maganda sa school kasi along the highway siya, malapit siguro, accessible siguro sa kanila. Pero kwento ni Teacher Judith, may kaakibat din itong hamon para sa kanila. Pag nasa DepEd ka, bawal kang refuse ng enrollees. Kaso ang problema talaga is yung classroom.
Bilang butihing mga guro, tuloy lang sa trabaho si Judith at ang pamunuan ng Santa Filomena Central School. Tinatawag namin yan mostly is emergency class. Ang ginagawa namin, sa isang classroom, 2 teacher, 2 seksyon. Yung iba ay sa umaga, ang iba naman sa hapon. Kulang talaga yung classroom. Pag umuulan ng malakas, while nagkaklase kami, yung teacher naman nagmamap. Pero kung kayang tiisin ng guro ang suliranin, lubos namang naapektuhan nito ang kalagayan ng mga mag-aaral gaya ni Nathania. 39 po kami sa klase. Gumigising po ako sa 5:30 ng umaga. Nahihirapan po ako, lalo na sa init. Ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon ay nagsisimula sa dedikasyon at kahusayan ng mga guro. Ngunit napakalaki ring papel ang ginagampanan ng isang gusali at mga classroom na siyang nagsisilbing kanlungan ng karunungan para sa mga kabataan. Bagay na binibigyang halaga ng social good arm ng isa sa nangungunang conglomerate ng bansa. Gamit ang kanilang mga programa sa edukasyon, partikular na ang kanilang school building program. We decided to also include the school building program for the public school system. Kasi iba yung learning environment. Ibig sabihin, tinutulungan natin yung mga bata para makapag-aral sa isang environment na komportable sila, safe sila, protected. At saka, yun naman nagtuturo. Gusto naman natin na relax sila. Sa pakikipagtulungan sa DepEd at kanilang Adopt a School program, nagpatayo ng panibagong gusali sa Santa Filomena Central School ang foundation at ang kanilang social good partners upang matugunan ang kakulangan ng mga classroom sa paaralan. Answered prayer Masaya po, naintindihan siguro nila ang kahalagaan ng edukasyon. Kinakailangan masimulan na para magagamit ng mga bata. Amazing talaga. April ngayong taon nang magsimula ang groundbreaking para sa panibagong gusali sa Santa Filomena Central School. At sa loob lamang ng 4 na buwan, mabilis na nabigyang katuparan ang mga dasal at pangarap ng mga guro at estudyante sa paaralan nang buksan na ito noong Agosto. Super excited po, sir. Finally, may bagong classroom na din po kami. Finally, ito yung sagot sa mga dasal natin. Kaya super motivated po kami mga teachers. Na-inspire po talaga ako kasi pag maganda po ang classroom para sa akin, maganda rin ang way ko sa pag-learn. Pero hindi lamang basta bagong gusali ang ipinatayo ng Corporate Foundation. Tiniyak din nilang matutugunan ng mga pasilidad nito ang ilan sa mahahalagang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral. All the classroom have their own toilet. Meron silang lababo, meron silang basin so that they will wash. Yung kanilang blackboard is now the whiteboard. Dahil sa pagpapatayo ng mga paaralan, prioridad din ang safety, accessibility at inclusion. Sabi ko, magawa tayo ng hand washing facility, ginawa namin. PWD toilet. And they have a ramp leading to that. Mayroon na rin silang mini library, child protection room, at bagong faculty room. Nakakatuwa, you're able to help the smiles of the children. All of this is for the children. At sa pagkakaroon sa wakas ng bago at maayos na pasilidad sa Santa Filomena Central School, mas abot kamay na ngayon ang pangarap hindi lang para sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga guro ng paaralan. Words of gratitude is not enough to repay what you have done for the school. Buong pusong pagpapasalamat. Kasi nakasalalay dito yung kinabukasan ng mga bata. Pag maganda yung classroom mo, mas lalo kang motivated sa pagtuturo. Reflection din po ng kung ano yung environment mo sa the way pag-teach po yung teacher.
pagmamahalan, pag-uunawaan, paggalang at pakikipagkapwa. Lahat ng ito nagsisimula sa isang matatag na pamilya na may matibay na pananampalataya sa Panginoon. Bagay na siyang pinangangalagahan at inaalagaan ng butihing organisasyon na ito gamit ang kanilang mga programa. Bata pa lang, matibay na ang pananampalataya ni Julie Ann Cipriano. Kanyang isinasapuso ito hanggang sa nag-asawa na't nagkapamilya. With that faith, parang feeling mo someone carries you along that path of problems or hardships in life. Yun yung naramdaman ko when your faith is really deep. Taong 2007 nang maikasal sa isang civil wedding si Julie. During that time, I really haven't thought of having my own wedding in the church, no? Pero there's something in me that I really wanted to complete those sacraments, no? Sa paglipas ng mga taon, mas naramdaman ni Julie ang kahalagahan ng pagpapakasal sa simbahan, lalo na't gusto niyang maging mabuting ehemplo sa kanyang anak. Hindi man kami perfect as parents, pero at least yung guidance through that path of faith, makita niya rin sa amin. Mahalaga ang espiritualidad at pananampalataya sa Panginoon sa pagbuo ng isang matatag na pamilya. Isang aral na nagsisilbing ilaw at gabay para sa Felicidad TC Foundation. The FTSFI is in the belief that the family is the first church where faith is established and passed on to the children. So, nandyan na kaagad sa family pa lang yung mismong church. Si Felicidad C, or Nanang, is the matriarch of the C family. To her, a family is the foundation of all happiness in the world. Isa sa mga proyekto ng Felicidad TC Foundation ang kanilang mass wedding program na kasalan sa SM. Kabilang din sa advokasya nila ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga simbahan. Kasalan sa SM is a mass wedding that will help couples not blessed by Catholic marriage to regularize their union na they have been already living for several years without the benefit of the sacrament. Sa programang ito, tinutugunan ng foundation ng ilan sa mahalagang requirements upang may sa katuparan ang isang dream church wedding. There's also a happy reception. Everything is provided for free. Taong 2023 nang maging bahagi ng kasalan sa SM si Julie, na para sa kanya ay isang answered prayer. This wedding is one of the most memorable and something that I'll really treasure and be very thankful all my life to SM. Pero hindi lang sa pagbibigay ng libreng kasal nagtatapos ang mga programa ng Felicidad TC Foundation. Bahagi rin ng kanilang advokasya ang pagbibigay ng importansya sa mga miyembro ng ating pamilya na nasa dapit-hapong yugto ng kanilang buhay. Felicidad C really focuses on health, wellness, and faith. So this is one of our advocacies. It's a very caring environment. So if you want to be cared for, you want to be happy, you want to learn new things, gain friends, it's a blessing to have a place to go to. Sa trabaho noon, umiikot ang buong buhay ni Conchitina. Araw-araw kong kumayod. A normal day for me at that time was hectic. I have a husband and 3 children. And he said, "Why are you doing this to yourself? No, you don't have to work." Pero nanibago si Conchitina nang magretiro na siya. I had withdrawals. Parang, ito lang ba? Is this what I can do now? Why? No, why am I at this stage? Pero sa kabagalan na ito, napagtanto ni Conchitina na kahit senior na siya, pwedeng-pwede pa siyang matuto ng mga bagong kasanayan at maging isang produktibong individual.
Bagay na kanyang nadiskubre dito sa Sunshine Place, isang recreational center para sa mga senior citizens. So it's really to give seniors a second home, a place where they can relax, enjoy, and fulfill their bucket list. It's really for the development of their minds, bodies, and souls. Nagagawa rin nilang makisalamuha, mag-enjoy, at makabuo ng mga makabuluhang relasyon. This interaction, that in itself I think is very enriching. And then you see the fulfillment of people. Si Conchitina, di makapaniwalang ang dami pala niyang talento na ngayon lang niya nadiskubre. I never wanted to touch a brush until I got here. I'm amazed with myself. Pero kung may isang bagay na talagang nagbigay saya sa kanyang puso, a lot of new friends with different interests. We enjoy the things that are simple but very meaningful. sa pamilya nagsisimula ang lahat. Paggalinga, pakikipagkapwa, pagmamahal. Mga kaugaliang mas napapalago at napagyayabong kung ang pananampalataya sa Panginoon ang nasa sentro. Personally, I completed the sacraments as a Catholic. Parang you feel like more closer to God. Hanggang sa Sunshine Place na nagbibigay buhay at saya sa ating mga nakatatanda. You relish the time you have for yourself in another section of your life. Lahat ng ito para sa mas matibay na pamilya at mas matatag na pananampalataya. Family is really a blessing, according to Mrs. Felicidad C. That is really the mission of the FTSFI, to take care of the young couples and then to also honor the golden years people in nurturing a happy and effective community. Ang kabutihan ay hindi natatapos sa isang proyekto o programa. Ito ay pagpapatuloy ng pangarap para sa mas magandang bukas. Sa bawat hakbang na pagtulong, may binubuong pag-asa at kinabukasan para sa lahat. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.